Mabuhay mga kabayan! Welcome sa isa na namang episode ng Balitang China. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang paksa na mas nakakamangha pa sa mga magic ni David Copperfield o mas sci-fi pa kaysa sa mga pelikula ng Marvel. Ito ay walang iba kundi ang tinatawag na Century Magic ng Partido Komunista ng China, ang kanilang deklarasyon na wala na raw mahirap sa buong China o ang Complete Poverty Alleviation. Pero bago tayo magsimula sa ating main course, maglaro muna tayo ng isang bugtong. Ano ang pagkain na sa Pilipinas ay simbolo ng petsa de peligro at pagkalam ng sikmura pagkatapos ng sahod, pero sa ilang bahagi ng dakilang motherland ay itinuturing na Michelin star quality na pangarap ng mga bata? Ang sagot, instant noodles. Opo, hindi ito joke at hindi rin ito malamig na biro. Ito ay isang madugong katotohanan. Kamakailan lang, may isang matapang na vlogger na sumugal sa kanyang kaligtasan para pasukin ang mga sulok ng China na pilit na itinatago ng kanilang propaganda machine. Tinanong niya ang mga bata sa probinsya kung ano ang pinakamasarap na pagkaing natikman nila sa buong buhay nila. Alam niyo ba ang sagot? Habang kumikinang ang kanilang mga mata sa tuwa, sabay-sabay silang sumigaw ng instant noodles. Para sa ating mga Pinoy, ang instant noodles ay pang merienda lang, o kaya ay sandigan kapag tinatamad magluto, o baka naman ay guilty pleasure sa madaling araw. Pero para sa mga batang ito, ang instant noodles ang nasa tuktok ng food chain. Ang pang-araw-araw nilang kinakain ay patatas na sila mismo ang nagtanim. Patatas sa umaga, patatas sa tanghalian, at patatas pa rin sa hapunan. Sa sobrang dami ng patatas, baka konti na lang ay tumubo na ang dahon sa mga tenga nila. At tingnan nyo ang kanilang suot. Bagong damit? Pangarap lang iyon na baka matupad lang tuwing kaarawan. Sa gitna ng napakalamig na panahon na umaabot sa negatibong temperatura, makikita mo sa video ang mga batang walang medyas, nakayapak na isinaksak ang paa sa sirang sapatos na tela. Ang kanilang mga paa ay nangingitim at namumula sa sobrang ginaw, isang tanawin na talagang dudurog sa puso nating mga sanay sa branded na sapatos at makapal na medyas. May mga sanggol pa na hindi man lang makatikim ng gatas dahil sa sobrang mahal, kaya mula pagkapanganak ay pilit na silang isinusugal sa buhay sa labas ng makulay na filter ng Chinese dream. Ibalik natin ng konti ang orasan. Noong July 1, 2021, ang ating bida na si Xi Jinping na parang laging on fire ang aura ay buong pagmamalaking nagdeklara sa tapat ng Tiananmen Gate. Sabi niya sa buong mundo, nakamit na raw ng China ang Comprehensive Well-off Society. Napakasarap pakinggan, di ba? Parang nakaka-inspire na tila ba ang 1.4 bilyong insik ay biglang naging milyonaryo overnight, na lahat sila ay naka-Starbucks na, naka-Tesla at nagbabakasyon sa Japan tuwing weekend. Pero heto tayo, 2026 na. 5 taon na ang lumipas. At kapag tiningnan mo ang pitaka ng mga ordinaryong mamamayan doon at ikukumpara sa deklarasyong iyon, ang dami ng tandang pananong ay mas mahaba pa sa Great Wall of China. Ano ba talaga ang tunay na buhay sa China ngayon? Ayon sa ilang mga vloggers na handang makulong para lang makapaglabas ng impormasyon, marami pa ring tao sa China ang kumikita ng mas mababa sa 10 RMB bawat araw. Magkano lang yun sa pera natin? Wala pang 80 pesos. Isipin nyo, 80 pesos sa isang araw? Sa Pilipinas, hindi ka man lang makakabili ng isang meal sa Jollibee niyan. Pero sa kanayunan ng China, yan ang tanging harang nila laban sa gutom. Habang ang mga eksperto sa TV ay panay ang puri sa kung gaano na kayaman ang kanilang lipunan, sinasabi pa nila na ang pagkain ng gulay ay para sa kalusugan at low carbon footprint. Nakakatawa, di ba? Para sa mga mahihirap na magsasaka, kumakain sila ng gulay dahil hindi nila kayang bumili ng karne. Hindi yan healthy lifestyle, kundi wala silang choice. Kung ikaw ay nakakulong lang sa air-conditioned na opisina sa Shanghai o nakatira sa mga high-end na subdivision, baka isipin mong gumagawa lang ako ng kwento. Pero sino tayo para baliwalain ang hirap ng mga taong ito? Ang datos ngayong 2025 ay parang isang malakas na sampal sa mukha ng kanilang golden age. Halos 600 milyong tao sa China ang may buwanang kita na nasa 1,000 RMB lang o mas mababa pa, mga 7,800 pesos lang. At sa loob ng bilang na yan, may 12 milyong tao na literal na naghihingalo para lang mabuhay sa bawat araw. Huwag na nating banggitin ang 70 milyong may kapansanan at 85 milyong iba pang may mga hadlang sa buhay na tila nalaglag na sa butas ng kanilang social safety net. Sila ang mga anino sa ilalim ng nagniningning na mga skyscraper, hinahayaang mamatay sa sarili nilang hirap.
Naaalala niyo ba ang balita sa CCTV noong 2020? Ipinagsigawan nila na ang huling 7 mahihirap na bayan sa Liangshan, Sichuan ay opisyal na raw na nakaahon sa kahirapan. Ang video na inilabas nila ay parang pelikulang pangbagong taon, sayawan, kantahan at pasasalamat sa partido at sa gobyerno. Pero kapag tinanggal mo ang makapal na makeup ng propaganda at pinakinggan ang totoong saloobin ng mga taga roon, makikita mo na ang Liangshan sa taong 2025 ay simbolo pa rin ng matinding hirap. May mga lumabas na video na nagpapakita ng mga bagong bahay na ipinamahagi ng gobyerno. Ang mga dingding na gawa sa kahoy ay puno ng bitak, walang matinong higaan at ang sahig ay putik pa rin. Ang mga bintana't kapag nabasag ang salamin, tinatakpan lang ng sako o lumang tarpalin. Ang ganitong klase ng bahay, maliban sa pagkakaroon ng 4 na dingding at bubong, ay malayong-layo sa definisyon natin ng isang tahanan. Noong sinabi ni dating Premier Lee Keqiang ang katotohanan na 600 milyong tao ang kumikita lang ng 1,000 RMB, nagdulot ito ng malaking gulo. Kaya naman, mabilis na naglabas ang gobyerno ng mga kwento ng himala para matakpan ang boses na iyon. Ngayon, nagbago na ang kanilang slogan. Hindi na nila binabanggit ang poverty alleviation. Ang bagong linya na nila ay prevention of large-scale return to poverty. Para itong isang estudyante na nakakuha ng 0 sa exam, pero imbis na aminin na hindi siya nag-aral, ang sabi niya sa magulang niya ay, "Ma, ang focus ko po ngayon ay siguruhing hindi na ulit mag-0 ang grades ko sa susunod." Napakagaling maglaro ng salita na parang ginagawa nilang bata ang mga mamamayan. Sa China ngayon, ang salitang kahirapan ay tila naging isang ipinagbabawal na salita o illegal word. Sa tulong ng internet at ng kanilang mga algorithm, ang makikita mo lang sa cellphone mo ay mga luxury cars, 5-star hotels at mga 20-year-old na influencers na retired na raw dahil sa yaman. Ang mga janitor, mga construction workers at mga nagtitinda sa tabi ng kalsada ay sadyang binubura sa screen. Para tayong mga palaka sa mainit na tubig, unti-unting niluluto sa maling paniniwala na ang buong China ay nalampasan na ang Amerika. Pero ang totoo, 600 milyong insik ang hindi pa nakakatikim ng kape sa buong buhay nila at 1 billion ang hindi pa nakakasakay ng eroplano. Hindi ito fake news. Ito ay malamig na katotohanan mula sa datos. Noong 2021, habang nagbibigay ng award si Xi para sa tagumpay laban sa kahirapan, ang Poverty Alleviation Office ay tahimik na pinalitan ang pangalan sa National Rural Revitalization Bureau. Pagdating ng 2023, hindi na talaga binabanggit ng state media ang hirap. Kapag may nag-post sa internet tungkol sa kanilang miserableng buhay, mabilis silang tatatakan na nagpapakalat ng negatibong emosyon o nanunulsol ng kaguluhan at agad na binaban ang account, sabi ng mga political analysts. Ito raw ay political wordplay o paglalaro sa mga termino para itago ang mga problemang hindi nila kayang solusyonan. Pakinggan natin ang boses mula sa baba, isang magsasaka mula sa Yunnan na nagngangalang Mangyang ang nagreklamo sa foreign media. Sabi niya, ang pamilya niya ay hindi naman talaga nakaahon sa hirap. Ang mga ayuda raw mula sa gobyerno ay hindi nakakarating sa mga totoong nangangailangan. Napupunta lang daw ito sa mga kamag-anak ng mga opisyal sa nayon. Noong nakaraang taon, isang babaeng turista ang pumunta sa Qinghai para mag-picture para sa kanyang social media, pero laking gulat niya sa nakita niya. Nakakita siya ng mga batang nanginginig sa ginaw na may butas na sapatos, mga taong hindi man lang marunong magbasa at mga damit na punit-punit na hindi kayang harangan ang hangin. Kahit ang mga kawani ng gobyerno na ipinadala sa mga malalayong lugar para tumulong ay umamin sa kanilang mga kaibigan, masyadong mahirap ang kalagayan. Ang mga bahay ay walang laman kahit isang pirasong gamit. Kapag may nagkasakit lang ng konti sa pamilya, baon na agad sila sa utang. Ang pundasyon ng kanilang buhay ay kasing nipis ng papel. At ang mas nakakatakot, ang kahirapan ay hindi na lang sa probinsya. Kumakalat na rin ito sa mga malalaking lungsod at tinatamaan na pati ang mga middle class. Ang mga syudad sa China ngayon ay nakakaranas ng tsunami ng kawalan ng trabaho. Maraming mga dating akala mo ay elite na, ngayon ay nasa bangin na ng kawalan ng pag-asa. Ang sahod ng mga kabataan ngayon pagkatapos bawasan ng pambayad sa upa at insurance ay baka nasa 3,000 RMB na lang o mga 23,000 pesos. Sa mga lugar na kasing mahal ng Shanghai, Beijing o Shenzhen, ang perang iyan ay pambayad lang sa renta, kaya ang natitira ay pambili na lang ng tinapay o noodles araw-araw.
Isang 45 anyos na tatay ang nawala ng trabaho ng 6 na buwan. Nagpasa siya ng libu-libong resume pero wala man lang tumawag. Sa mga job apps, ang natitirang trabaho na lang ay security guard, janitor o delivery rider. At sa mga trabahong ito, kailangan pa niyang makipagkumpetensya sa mga 20-year-olds. May isa ring babaeng may binabayarang housing loan na dahil sa sobrang gipit. Ang hapunan niya ay isang bote na lang ng murang alak at iilang butil ng mani. Umiiyak siya sa harap ng kamera habang nagsasabing pinagsisisihan niyang naniwala siya sa ilusyon ng kasaganaan at kumuha ng utang para sa bahay. Ngayong taon, kahit ang mga aso sa kalsada ay alam kung gaano kahirap ang merkado. Isang graduate ng mechanical engineering ang nagtrabaho bilang driver sa gabi at kumita lang ng 60 RMB o mga 500 pesos sa buong magdamag. Ang industriya ng food delivery ay punong-puno na rin dahil ang mga taong dating nag-o-order ng pagkain, sila na ngayon ang naghahatid ng pagkain dahil wala na silang trabaho. Ito ang tinatawag nilang involution o Neijuan, yung tipong lahat ay nagpapatayan sa trabaho pero lalong naghihirap. Ang mga tindahan sa iba't ibang palengke ay sunod-sunod na nagsasara. Sabi ng mga may-ari, ito na ang pinakamalalang ekonomiya sa loob ng 15 taon. May isang vlogger na sumigaw sa kanyang video, "Huwag na kayong magpaloko sa mga propaganda na sinisisi ang mga dayuhan. Ang 99.9% ng hirap natin ay hindi gawa ng ibang bansa, kundi dahil sa sarili nating sistema at maling paghahati ng yaman." Inilarawan ng mga ekonomista ang sitwasyon bilang isang economic tsunami na mas malala pa sa 2008 financial crisis. May mga kwento pa na may mga taong dahil sa sobrang gutom, sinubukan nilang ipagpalit ang kanilang mga dalandan para sa isang mangkok ng noodles. Pero tinanggihan pa sila. Noong December 2025, ang Shenzhen ang lungsod na dati ay simbolo ng pag-unlad ng China ay nakitaan ng mga homeless na lalaki na nakatira sa ilalim ng tulay. Nag-post sila ng video na nagtatanong kung saan may libreng pakain dahil hindi na sila makatulog sa sobrang gutom. Ito ang madilim na katotohanan sa likod ng kinang ng kanilang mga lungsod. Kapag nawala ang kislap, ang natitira na lang ay kawalan. Ang pagsusuri ni Professor Shetian mula sa University of South Carolina ay saktong-sakto. Ang tagumpay ng China sa nakalipas na 20 taon ay hindi dahil sa galing ng Partido Komunista, kundi dahil sa pagpasok nila sa WTO noong 2001. Ginamit nila ang kapitalismo, hiningi ang tulong ng ibang bansa at piniga ang murang lakas pagawa para magmukhang mayaman ang bansa. Pero ngayon, dahil sa mga pulisiyang atrasado ni Xi Jinping at sa pakikipag-away niya sa buong mundo, ang bansag na World's Factory ay nawawala na. Ang mga kita sa export ay tuyo na, wala ng trabaho sa lungsod at ang milyon-milyong migrant workers ay napipilitang bumalik sa probinsya para maging mahirap na magsasaka ulit. Ang pinakakinakatakutan ng gobyerno ay ang posibleng pag-aaklas ng mga taong ito kapag wala na silang makain, kaya naman pilit nilang ginagawa ang mga anti-return to poverty policies para ikulong ang mga tao sa isang siklo ng pagtitiis. Ang dula-dulaang ito na tinatawag na poverty alleviation ay nasa huling yugto na ng isang nakakahiyang pagtatapos. Kapag ang isang bansa ay naging sobrang makapangyarihan na kahit ang salitang mahirap ay hindi na pwedeng banggitin at kailangan pang burahin ang mga taong naghihirap mula sa internet, ang kapangyarihan bang iyon ay totoo? O ito ay parang isang magandang prutas na sa loob ay bulok na? Kailangan nating makita ng malinaw, hindi ito pagbangon ng isang higante, kundi isang malaking palabas kung saan ang mga ordinaryong tao ay ginagawang leeks o kutsay na paulit-ulit na ginagapas para sa interes ng mga nasa taas. Tayo rito sa labas habang nanonood sa mga kwentong ito, bukod sa pasasalamat na pwede pa nating isigaw ang ating mga problema, dapat din tayong maging matalino sa mga matatamis na salita na nagtatago ng patibong. Yan ang ating Balitang China para sa araw na ito. Sana sa panonood nyo ng palabas na ito, makita nyo rin ang katotohanang pilit na tinatakpan. Huwag nating hayaan ang ating mga sarili na maging gaya ng batang nasa gitna ng malamig na hangin, na akala ay langit na ang makakita ng isang basong instant noodles. Hanggang sa muli mga kabayan. Ingat kayo palagi at huwag magpapabudol sa mga ilusyon. Magkita-kita tayo sa susunod na episode.